paglakas ng piso, pagdami ng mga investment at ang pagtaas ng GDP o kita sa loob ng bansa. Ilan lang yan sa mga indikasyon na lumalago raw ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero tila hindi ramdam ang pag-asenso, ayon naman sa ilan. Kung pagbabasehan din ang isang ulat ng United Nations, hindi gaanong bumubuti ang kalidad ng buhay sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa pinakauling Human Development Index na inilabas ng Human Development Report ay lumalabas na pang 114 ang Pilipinas sa 187 bansa sa buong mundo. Ito ay kung pagbabasihan ng tatlong basic dimension ng human development, ang kalusugan, edukasyon at kita. Ayon sa report, mula 1980 hanggang noong nakarang taon ay umangat lang ang ating Human Development Index o HDI ng 0.4%. Sa datos na ito mula sa Human Development Report, makikita ang mabagal na pagangat ng Human Development Index ng Pilipinas mula noong 1980 hanggang 2012. Ang Human Development Index ang isa ngayon sa mga alternatibo para masukat ang kalidad ng buhay ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Pinagbabasehan nito ang kalagayan ng kalusugan, edukasyon at kita ng mga mamamayan sa isang bansa. Kung ikukumpara sa Human Development Index ng ating rehiyon, mas mababa ang pagangat ng HDI ng Pilipinas. Ang report hindi pa raw nahihimay ng National Anti-Poverty Commission. Pero kung ang nakaraang 3 taon lang daw ng panunungkulan ng Administrasyong Aquino ang pagbabasehan, patong-patong na problema ang maaaring dahilan ng mabagal na pagangat ng Pilipinas. Dapat maintindihan din na yung pagbabago ng gobyerno, pagtutuwid ng daan, hindi madaling gawin. Magge-generate ng iba pang problema, bagong problema. Pangunahin sa mga may malaking problema ang sektor ng agrikultura, kung saan nagtatrabaho pa rin ang karamihan sa mga Pilipino. Sa mga mag-inyog na lamang, 62% ang poverty incident sa buong bansa. Aminado ang NAPSI, hindi talaga aangat ang buhay ng mga magsasaka kapag patuloy silang namumroblema sa lupang sinasaka. Negative impact nung napakahaba na proseso ng agrarian reform. So, mahirap mag-invest kung hindi klaro yung ownership mo sa lupa. Bukod sa pagbalangkas ng mga programa para matulungan ang mga magsasaka, matagal na rin umunong iminumungkahi ng NAPSI sa pamahalaan na panahon na para pagtuunan ng pansin ng local investment. Imbis na parang halos lumuluhod na tayo doon sa mga dayuhan na investors, dito na lang, i-develop na lang natin yung investment dito sa Pilipinas. Kasi ang dami pera dito. Ang pahayag ng NAPSI sinang-ayunan ng ilan sa aming mga nakausap. Ang magsasakang si Nora, kabataan pa raw niya nang huli siyang makaranas ng kaginhawaan. Yung mga gamit para sa pagsasaka, katulad ng abono, mataas ng presyo. Pero pag oras naman ng anihan, mababa naman ang presyo ng benta ng palay at saka mais. Ganun. Ang iba naman, batid na kung hindi dahil sa mga OFW, matagal nang lugmok ang Pilipinas. Ang pagangat ng ating ekonomiya, tila pansamantala lang daw. Masyadong artificial yung economy eh. Bakit? Wala naman tayong talagang production eh. Di ba? Ang foreign exchange natin, OFW eh. And we're so proud of it, but we shouldn't be. Maganda yung economy, pero who got the money? Sa Human Development Index, kalusugan ang isa sa mga pamantayan. Pero ang isa sa aming mga nakausap, simple lang ang paliwanag kung bakit mabagal ang ating pagangat kumpara sa ibang bansa. Lalo na pag pumunta ka sa mga sa mga public na hospital, halos hindi ka nila pag wala kang pera. Samantalang may budget naman sa Department of Health, bakit hindi nila iyon ang ipinupurso nila na magkaroon ng budget sa sa hospital? Jessica, bukod sa NAPSI, may mga nakausap din tayong mga eksperto at ayon sa kanila ay komplikado ang problema ng Pilipinas. Kaya naman ganun yung resulta ng ating Human Development Index. Dapat din daw tandaan na mula 1980 hanggang ngayon, kung saan nakapaloob ang datos ng Human Development Report ay napakarami ng pinagdaanan ng bansa. Nakaranas tayo ng 2 revolusyon, sunod-sunod na kudeta at samot-saring mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan na isa sa pinakamalakas sa buong mundo nito nakaraang 100 taon. Sa kabila nito ay nakaranas pa rin ang bansa ng 0.4% na pagangat ng Human Development Index. Ang paglago naman ng ekonomiya na ipinagmamalaki ng pamahalaan
ay mararamdaman umano ng mga ordinaryong Pilipino kapag patuloy nating maranasan yung hindi bababa sa 6% hanggang napaglago ng gross domestic product sa susunod pang 2 hanggang 3 taon. So matotal, tiis-tiis daw muna at pasasan din ay matatamasan na rin ng karamihan ang hinahangad nilang kaginawahan ng buhay, Jessica. Rafi, tama-tama yung na-interview mong Ale. Tignan mo ha, talagang matalino siya. Alam niya, naintindihan niya yung issue. Pero tignan mo yung kabuhayan niya. Nandun siya sa, ano ba tawag doon, flyover. Nagtitinda ng mga ballpen at konting mga bagay lang, maliliit na mga bagay doon sa bangketa. Jessica, tama. At yan yung mga taong kahit na ganun kahirap yung buhay, talaga nagsusumikap pa. Ginagamit nila yung talino para naman makapamuhay ng marangal at para may pawid yung kanilang mga buhay. Pero talaga naglalaro yung kanilang isip kung paano yung kanilang gagawin para naman makadiskarte ika nga sa buhay, Jessica. Nandun na tayo, Rafi, na nakakatuwa na namumuhay sila ng marangal. Pero nakakapanghinayang Marami sa atin matatalino pero wala talagang oportunidad. Yun din ang isang kabalintunaan ng maraming taon nang nakalipas, no? Sinasabi natin, magagaling tayo mga Pilipino, saan mo man ilagay yan, aangat tayo, ang dami nating talentong ibinigay ng Diyos. Pero bakit yung ating bansa, and I'm not just speaking about this administration, even during the past, no? Bakit napakabagal nga ng pag-angat ng ating buhay? Kaya nga ayon sa NAP si Jessica, ay dapat mag-concentrate na tayo sa local investment. Huwag na tayong umasa sa kahit na foreign direct investment, ay napakabagal daw ng pag-generate niya ng mga trabaho. Ito yung isa sa mga pinaka-problema ng mga Pilipino, yung kakulangan at yung underemployment. 20% yung underemployment dito sa ating bansa. Ibig sabihin ay may employment ka nga pero kulang na kulang yung kita. 7% lamang yung unemployment. Kaya dapat pagtuunan daw unang-una, pagtuunan yung underemployment at dapat nga ay local investment na yung pagtuunan ng mga ng pamahalaan para mas mabilis yung generation ng mga trabaho, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.